Siguro po kung papipiliin ako bibigyan ako ng 10 million pesos tapos uuwi ng Pilipinas. Yes. I think I'd rather choose to stay in Canada kasi hirap po tayong kung magbe-base lang tayo sa expectations natin tapos pagdating doon iba pala yung realidad ng buhay. So, ang pinaka nagustuhan ko dito is yung nature, sobrang ganda ng nature dito sa Canada. So, bago po kayo mag-apply sa isang bansa na gusto nyo puntahan, mag-research po kayo maigi kung ano yung dadatnan nyo doon. May napansin ako dito sa Calgary na pamilyar sa akin ang mukha at napapanood ko siya madalas sa TikTok and Facebook, all the way from Vancouver. So, Hello po, my name is Jomel and I'm from Dasmariñas, Cavite, Philippines, currently living in Vancouver. Gaano ka nakatagal na ninirahan dito sa Canada? Bali po, 2 years po ako last April. Anong status mo ngayon dito? Currently po, under po ako ng LMIA Close Work Permit. Oh, that's good. And working for your permanent residence? Yeah, I'm working for my permanent residence now. Ito ba yung unang bansang napuntahan mo pagkagaling mo sa Pilipinas? Hindi po. Bali po, 9 years po ako sa Korea bago po ako mag-cross country, mag-migrate dito sa Canada. Ano yung naging trabaho mo sa Korea? So, bali po may mga companies po akong pinasukan doon. Tapos like, meron din po akong small business ng food franchise sa Philippines. Tapos yun po, nagamit ko po siya as credentials ko papunta dito sa Canada. Among other countries, bakit mas pinili mo ang Canada kaysa sa iba? Actually po, yung first choice ko talaga dati is Australia. Ang kaso lang is medyo mahirap dun makapasok. Yeah. There's this time sa Korea na biglang nag-open ang Canada. So, I grabbed the opportunity na din kasi isa din naman sa mga choices ko ang Canada, especially when it comes sa kanilang permanent residency. Kasi sa Korea talaga never ka mapa-permanent residence dun eh. Kaya mas pinili ko po dito. Kung i-compare mo ang Korea to Canada, ano yung pros and cons na masasabi mo? Kung pag-uusapan po natin yung mga cities, transportation, mga accessibilities, mas okay po talaga sa Korea kasi connected po ang buong bansa nila sa mga trains, sa buses. Pero kasi like ang Korea po kasi is parang isang province lang naman ng Canada. Ang Canada kasi is napakalaki. Yeah. So yun po ang cons po nila pagdating sa Korea at sa Canada. Dito kailangan mo talaga ng sasakyan, especially if nasa mga urban areas. Tapos po, sa Canada naman, maganda rin po dito, madami kang magagalaan dito sa Calgary, sa Vancouver. Ang gusto ko sa Canada, ang pinaka-nagustuhan ko dito is yung nature. Sobrang ganda ng nature dito sa Canada. Ang gaganda ng mga mountains. Yeah, well-preserved po sila. And pagdating naman po sa work, sa Korea kasi sobrang patayan talaga yung katawan mo doon. Minsan nagtatrabaho ko doon ng 13 hours per day. Tapos 6 days a week. Dito sa Canada, nagtatrabaho ako ng 11 hours daily pero 5 days lang yung work ko. So may 2 days pa akong off. Tapos mas madali akong nakakakuha ng mga off days, nakakapag-leave, ganun, mas madali dito. Paglipat mo dito sa Canada, ano yung biggest adjustment na ginawa mo? Siguro po sa adjustments, siguro yung mga lang po, yung convenience. Kasi like 9 years nga po kasi ako sa Korea. So sanay po ako na paglabas ko ng bahay, nandun lang sa tapat namin yung convenience store. Kung magutom ako ng madaling araw, may pupuntahan ako, madaming 24 hours na shops. So siguro yun lang. Aside from that, wala naman po masyado na kasi nasanay na rin ako sa ibang bansa. And parang ganun lang din naman po yung buhay dito. At mas gusto ko dito kasi English. So although marunong ako mag-Korean, pero syempre minsan kailangan pa i-translate sa isip mo yung sasabihin mo. Kaya at least dito mas sanay-sanay tayo mag-English. So yun po. So decided ka na bang magstay sa Vancouver or may ikinukonsider ka bang ibang cities na pwede kang mag-move? Actually po, pinag-iisipan ko rin kung if I'm going to stay sa Vancouver pag na-PR ako. Kasi like sobrang mahal din kasi ng bahay doon. If I decided na bumili ng bahay, super pricey kasi yung bahay sa Vancouver, nasa $1 million na halos lagpas. But if not, kung maghahanap ako ng mas mura-murang mabibilhan ng bahay, siguro I'm planning dito sa Calgary or Edmonton sa Alberta po kasi medyo mas mabababa yung cost of living dito compare sa BC. Oo. Yeah. Sa mga kababayan naman natin na nagbabalak mag-ibang bansa o plano nilang manirahan sa ibang bansa,
as a experienced traveler or worker sa ibang bansa, ano yung ma-advise mo sa kanila? Siguro po, bago po kayo mag-apply sa isang bansa na gusto nyo puntahan, mag-research po kayo maigi kung ano yung dadatnan nyo doon, kung ano bang mga trabaho, paano pakikisalamuha sa tao yung mga gagawin nyo. Kasi mahirap po tayong kung magbe-base lang tayo sa expectations natin, tapos pagdating doon, iba pala yung realidad ng buhay. So medyo madidisappoint tayo, mahirapan tayo mag-adjust. At the same time po, trust the process, kasi hindi naman po mabilisan yung proseso ng pagpunta sa ibang bansa. Talagang kakainan ka ng oras niyan. So, trust the process. Maghintay lang kayo. There's a perfect timing for everything. Sabi nga po, there's a perfect timing with God's eyes. So, magtiwala lang po tayo sa Lord and always pray po. Kasi maabot din naman natin yung mga pangarap natin. Basta magtiwala lang tayo sa proseso. Very well said. Last question ko sa kanya. Kung papipiliin ka sa status mo ngayon dito sa Canada, 10 million pesos, magsesettle ka na sa Pilipinas. Siguro po kung papipiliin ako bibigyan ako ng 10 million pesos tapos uuwi ng Pilipinas, Yes. I think I'd rather choose to stay in Canada kasi hindi lang naman po pera yung ano natin dito yung iniisip. Nandito rin po yung healthcare natin kasi dito madaling sa paggagamot kung magkasakit tayo. Sa future ng family ko, if ever man na I decided na mag-asawa, magkaanak, I think there's a better future for them here kasi yung education, there's a lot of opportunities for them here. Tapos, hindi naman po sa ayoko umuwi ng Pilipinas. I really love the Philippines, pero when it comes to opportunity talaga, iba pa rin po talaga Mas dito sa marami Canada. Mas marami dito. Okay, yun lang. Maraming salamat sa Thank time you mo po. and see you around. God bless.